Ang ating pong topic, ngayong hapon, nagpapatuloy pa rin po ang stewardship. Sino po ang nandito noong nakaraang linggo? Ayan, nakaraang linggo. Kumbaga, yung mga nandito po ngayon, natapos nyo po ang series ng stewardship. Yan, so palakpakan po natin ang mga nakatapos. Yan. Yung mga hindi po, pwede nyo panoorin online. So, nung second Sunday, ang ating pong topic ay Think, Talk na dineliver po ni Pastor Shem. Ayan, wala akong clicker eh. Ayan, Think, Talk. Ang sabi po na ang ating Pastor Shem ay tinuruan niya tayo to spend time wisely. At pagkatapos naman po nun, sino po nakakaalala kung ano yung pagkatapos nun? Ang nag-deliver po nito ay ating Pastor Rodel, Faithful God's Talent, Unwrapping Your Gifts. Ngayon naman po, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pera. Yan. Sino po ang komportable sa topic natin ngayon? Yan. Tungkol sa pera. Ngayon, pag-uusapang pera, masakit ba to sa ulo? Masakit po ba? Tingin ko masakit sa ulo pag pinag-uusapan ng pera. To the point na ang Pastor Brian ay hanggang ngayon, tulog pa din. Tulog pa din si Pastor Brian, sumakit talaga ata yung ulo kasi siya ang nag-sermon kanina. Ayan. So, mga 3 o'clock, magka 3:30 na, pagtingin ko sa katabi ko, tulog pa siya. Kaya sabi ko, sige babe, ako muna magte-take over. Kaya andito po ako. Pero ito pa rin po yung mga slides na ginamit ng Pastor Brian. Ngayon, meron po akong tanong sa atin. Sino po dito ang in a relationship with money? Sino po dito ang in a relationship with money? We all do. Lahat naman tayo, gumagamit ng pera. Diba? It's a basic, na rin ngayon basic need, diba? Basic necessity. Sino dito ang hindi gumagamit ng pera? Ever. Diba? Kailangan natin ang pera. Pagpunta pa lang sa church, pamasahe, ganyan. So, we all have a relationship with money. Ngayon, ang tanong natin dito is, how much do you love money? Sige nga po. Nagpa-survey po ang Pastor Brian noong nakaraan Sino po ang naka-join sa survey? Yun, may mga nakapag-join sa survey. So, yung iba, sabi ni Pastor Noli, hindi ko love ang money, crush ko lang siya. Diba? Crush ko lang siya. Or parang type ko lang siya. Pero lahat naman tayo dito, gusto natin yung pera. Meron ba dito? Wala naman siguro dito ang hindi sa pera, di ba? Paano pag kunyaring sinabi ni BBM, magbibigay ako ng tagli 5,000 sa bawat Pilipino. Meron bang sasabi na, hindi ko po gusto yan. Wala naman, di ba? Lahat tayo, we all, kung hindi man love, medyo crush natin ang money. And ipapakita ko po sa inyo yung resulta ng response ng BCF. Ayan. So, 20% love money very much, 33% love money slightly, 47% love money talaga. Ngayon, ang tanong, may mali po ba doon kung mahal natin yung pera? Pag-usapan pa po natin yung mamaya. Pero, ang after po nito is, magiging beware po muna tayo sa 2 extremes. Ayan. Sinabi po pinoint out kanina ng Pastor Brian na maging beware daw tayo sa 2 extremes. Yung isa dito, the other shoe represents yung mga Christians na nasa isip nila, dapat lahat ng Kristiyano mayaman. Diba? Kasi, nasabihin ng iba, anak ka ng Diyos, Christian ka, ba't hindi ka mayaman? Sino po yung gano'n nag-iisip? Huwag natin sagutin. Pero yung isa naman dito, sinasabi, lalo na nung mga 90 siguro to, sinasabi, ang Kristiyano daw dapat mahirap. Diba? Talagang dapat di ka nag-aano sa pera, dapat payak na payak, mahirap na mahirap. Ngayon, babalansehin po natin. Kasi dito papasok yung trusting God's economics na sinabi ni Pastor Brian nung first Sunday. Naalala niyo po yon, yung mga nakagraduate, yung mga naka-attend ng lahat ng series. So sige, hihimayin po natin yan. Ngayon, I'm asking everyone na tayo po ay tumayo para sa verse na ating babasahin. Ayan. Matthew chapter 6, verses 19 to 21 and 24. Ayan. Pwede po bang basahin ng lahat ng may crush sa pera? 1, 2, go.
Sige, maraming salamat po. Tayo umupo. At tayo manalangin din po ng mabilis. Sa Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa mga nagpunta po ngayon dito upang makinig sa inyong salita. And I'm really praying, Lord, that you will bless me and then you will use me, Lord, because I just want to serve you so that I can be of use to your kingdom. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Okay. So, himayin po natin to, no? Do not store up yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy. Ang naisip ko kanina dito, minsan marami po tao na nagpapakanda kuba talaga para magkaroon ng bahay. Diba? Lahat naman tayo gusto ng bahay, diba? Lahat tayo. Pero, in the end, masisira lang din yun eh. Diba? And where thieves break in and steal. Lahat ng bagay na sabi nga ng Pastor Brian ng First Sunday, lahat ng bagay sa atin ngayon, pwede naman makuha eh. Di ba, hindi mo malalaman kung kailan ka mananakawan. Naalala ko si Romilyn talagang nung kinuhaan siya ng cellphone, tumakbo siya, hinahabol niya yung magnanakaw. Sabi ko, Romilyn, ba't mo ginawa yun? Paano kung buhay mo ang manakaw? Sabi niya, kasi nanakawan na ako dati ng cellphone eh. Di ba? Sabi mo. So, lahat tayo pwedeng manakawan. And kami nga ni Pastor Brian, yung bahay namin sa Marikina, nasa executive village na yun ha, may rumoronda na guard every hour. Pero may one time, pag uwi namin galing church, bulat-lat na lahat ng gamit namin, maraming nawala sa amin. So, lahat pwedeng manakaw sa mundo. And, nung time na yun, sabi niya, chinek ko yung mga titulo na binili niya. Andito pa naman. Sabi ko, ngayon saan natin lalagay yan? Sabi, sa church na lang, dalhin natin sa 4th floor. Sabi ko, kaso may bintana dun na-open walang pwedeng buksan. Baka mamaya dun naman kunin. Tapos sabi niya, saan natin dadalhin ngayon to? Sabi niya, nag-iisip siya ng sermon nun, yun nga, store up in heaven. Dun dadalhin, hindi sa lupa. Kasi anyway, lahat ng mga nasa lupa makukuha. So nagpaka-spiritual ang Pastor Brian doon. And it is true naman because, store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. So ang nag-iisang bagay na na hindi makukuha ng kahit sino ay ang relationship natin sa Lord. Yung Lord sa puso natin, di ba? Lahat mawawala. Kahit nga ang anak natin, di ba? Kahit sabihin ko sa akin si Lian, darating ang time, mag-aasawa yan. Mawawala din. Even ang buhay ko, hindi ko pagmamayari kasi darating ang time, nakukunin ako ng Lord. So, yung mga ating kayamanan talaga, store up for yourselves treasures in heaven. And then yung pinaka-importante dito na talagang highlight is, for where your treasure is, there your heart will be also. Sino po dito yung may girlfriend? Or sino dito yung nanliligaw? Or syempre, wala nga. Amen. And then si ating kuya may girlfriend siya. Di ba pagka may girlfriend ka, pag may mahal ka sa buhay, binibigyan mo ng regalo, di ba? Ako nakakatanggap ako ng regalo sa asawa ko. Kasi mahal niya ako. Di ba? So yung point dito is, kung nasan ang iyong kayamanan, and when we say kayamanan, hindi lang siya pera, dahil napag-usapan natin ng mga nakaraang linggo, ang kayamanan ay pwedeng oras, pwedeng talento, at pwedeng pera. So kung nasaan yung mga yon, nandun din ang iyong puso. Saan mo ginugugol ang oras mo? Kung sa kaharian ng Lord, kasi nandun ang puso mo. Saan mo ginugugol yung talento mo? Kung para sa Lord, kasi nandun yung puso mo. At nandun yung puso mo. Saan mo ginugugol yung pera mo? Diba? Kung para sa self na pleasure nyo, dahil gusto nyo laging nagmi-milk tea kayo, nagja-Jollibee, nandun yung yung inyong puso, nasa self. Pero kung inuuna nyo, pagka nakuha nyo yung baon nyo, yung sweldo nyo, inuuna nyo isipin ng Lord, nandun yung inyong puso. Ngayon, in example dito na Pastor Brian, yung Aguila van. Dati, pag nakikita ko yung Aguila van, sinasabi ko lang, yan yung van ng church, maganda, ganyan. Pero nung nag-pledge ako, kinausap kami ng Lord na mag-pledge kami. Nung nagsimula ako mag-pledge, tuwing bababa ako ng van, pag gagamitin yun, tinatawag ko kaagad si Edsel at si Kuya Toto. Kuya To, yung mga basura tanggalin natin. Tapos nag-instruct ako kay Kuya To, every time pagtapos gamitin yung Agila, siguraduhin natin na walang kalat. Kasi di ba minsan, pag ginagamit, may mga may mga basura. So, make sure ko na pagbaba ko ng Agila, walang basura. Kasi nag-pledge na ako dun Kumbaga, nafe-feel ko na meron ng sacrifice on my end. Ayan. So, yun po ang ating verses 19 to 21. Ang ating verse 24, ayan, pwede po bang basahin ng
Mga gustong mag-store up sa heaven. 1, 2, go. Ayun. So malinaw na malinaw dito, we cannot serve both God and money. I think na-discuss din to sa sa hope. I hope lahat po tayo nag-hope. Ayan. So, mas clarify lang po natin to na ang pinaka-master natin ang Lord. Ang problema, minsan, ayan, di ba? You cannot serve both God and money. So, sino po master natin? God lang. Alam natin yun, di ba? We can use money to serve God. Diba? Yung sa mga tithes natin, sa offering, we can use money. So we should, hindi lang pala we can, we should use money to serve God. At wag po natin sanang mababaliktad. Using God for money. Nakuha niyo po? For example, kukupit tayo or magnanakaw tayo. Or syempre lahat ng kabataan, minsan na dumadating sa temptation, kukupit sa nanay, sa tatay. Tapos, thank you Lord for providing. Oh, 'di ba? Nakuha niyo yung illustration. Kukupit ka sa wallet ni tatay, ni nanay. Tapos sa isip-isip mo, ayun, thank you Lord, may pera na ako. Ayun, hindi po ganon. We should not use God for money. But rather, we serve God using money. Nakuha niyo po yung pagkakaiba? Yan. And gusto ko pong i-share, kasi nasa advertising ako before, mas active ako, pero ngayon sideline na lang. Merong isang company, United Neon. Sa ano po kasi kami, advertising. So yung mga billboards, yon. So si United Neon, sobrang tuwan-tuwa ako sa kanya. Icon siya, isa siya sa mga pinakamatagal at pinakamalaking kumpanya sa advertising. Pero nag-make siya ng stand. Sabi niya, hindi siya magtatanggap ng kliyente na fini-feature yung medyo nude or mga alak, mga ganun, mga bisyo, hindi. Gusto niya, yung malinis na mag-a-advertise. At nag-make siya ng stand na hindi raw siya magbibigay ng mga lagay sa BIR. Hindi ko alam kung nakaka-relate yung iba, pero yung mga ganon, yung mga lagay-lagay, hindi raw siya magaganon. And then nung ginawa niya yun, maraming nag-akala na babagsak yung kumpanya. Pero no, until now, ang laki-laki niyang kumpanya. At sobrang binibless pa siya ng Lord. So doon natin makikita na ang master niya is si God, hindi yung negosyo, hindi yung pera. No? Ayan. Ayan. Tapos, ano pa ba yung kay... yung kay United Neon, may one time nakausap ko yung isang employee nila. Kwentuhan lang. So, sabi niya, sa United Neon, honest kasi talaga siya. Talagang sa mga percentage, saka sa tithes, 10% talagang, kasi nakikita niya pagka honest talaga siya, talagang ang priority niya ang Lord. So, maganda po yun, no, na ganun yung maging practice natin, lalo sa mga kabataan dito na magtatrabaho. Ayan. So, ang ating paulit-ulit na tatandaan ngayon ay, your financial tendency reveals much of your spirituality. Pwede po bang basahin sa Tagalog? Ayan. Your financial tendency reveals much of your spirituality. Nagbigay po ang Pastor Brian ng two healthy financial tendencies. Ang una ay save money but don't make it your savior. Ayan. So, pag malungkot tayo, syempre lahat po minsan tayo nalulungkot. Pag malungkot tayo, ano pong una natin ginagawa? Kasi ito naisip ko kanina pagka ang nasa isip natin, pera ang magliligtas sa atin. Pag malungkot tayo, tingin agad sa wallet, kailangan kong bumili ng milk tea. Diba? So, are you using money to save you from your sadness? Diba? Pagka minsan heartbroken. Diba? May mga babae daw, ganun, pag heartbroken, titingin sa wallet, pag may pera, magsha-shopping, magpapasalon. Diba? So, do you use money to save you from your sadness, from your boredom? Or do you run to God when you are sad and use your relationship with Him? Diba? Kasi kung minsan pag malungkot tayo, gagamitin natin ang pera after mo mag-milk tea, malungkot ka pa rin naman eh.
'di ba? So wag natin gamitin yung pera para i-save tayo sa mga kalungkutan natin. Kaya maraming iba nagkakasino, 'di ba? Bakit? 'Di ba may mga kilala akong ganun, ba't bored na bored sila? Wala mapaglagyan ng pera. 'Di ba? Parang bored ako, magkakasino ako, ganyan. But anyway, reminder to that when we are sad or pagka meron tayong kinakaharap, we run to God and use our relationship with Him. Diba? We do not run to our wallets and use the money para i-pamper yung self natin. So doon pala makikita. And alam nyo, nung unang beses pa lang ako nagda-drive, kasi pagka mahuhuli ako ng mga MMDA, nakaugalian ko kasi nakikita ko, mag-o-offer sila ng pangmerienda para hindi mahuli. Na, ay kuya, ganyan-ganyan eh. Tapos magbibigay, eto na lang kuya, baka pwedeng ito, pangmerienda mo, ganyan. Until one time, may nakasabay ako, elder namin sa Tanyong. So sinabi, kuya, pasensya na po paano po ba gagawin natin, ganyan-ganyan. Boss, bawal yun eh. Ganyan, sorry po, hindi ko alam eh, ganyan-ganyan. Tapos, paano po ba? Nagpaparinig na yung MMDA, sinasabi na, kayo, ano po bang naiisip nyo? Kasi, syempre, kami, kailangan din namin ng maliit lang sweldo namin. Nagpaparinig na gano'n. So, sinabi ng elder namin, sabi, kaso kuya, taliwas yan sa paniniwala ko eh. O, di ba? Nakaka-enlighten, taliwas yan sa paniniwala ko eh. Ano po bang gagawin natin? Ganyan. Syempre, nahiya na siguro yung MMDA. Sabi, ano po bang religion nyo? Christian po eh. Sabi nung MMDA, may mga kilala po akong ganyan nga. So, paano po bang gagawin natin, kuya? Panalangin na lang kita. Sige po, panalangin nyo na lang po ako. Thank you po. Di ba? Ngayon, mula nung nangyari yon, dati pag nahuhuli ako ng MMDA, iniisip ko na agad, may 500 ba ako sa wallet? Magkano pera ko? Ngayon, pagka may papara sa akin, nagpipray ako talaga agad. Lord, in Jesus' name, sabi ko, wag naman po kunin yung lisensya ko. Lord, sana po mapakiusapan. So na-practice ko na yun, na pagka may mga ganon, hindi ako nag-run na sa wallet ko. Sa isip ko, magkano ba naman ang wallet ko? Hindi. Nagpipray ako agad na, Lord, please, sana po mapakiusapan ko to, nawa wag akong mag-warning lang. So yun. So malinaw po, no? Again, lahat tayo nakakaranas ng kung ano mang problema. But when we are sad, we run to God and use our relationship with Him and not our money. And then our next point is, ayan. Ito ang verse natin dito. Hindi. Ang sabi po pala dito is, it is okay to save. Okay lang din naman na mag-save talaga. And pinapakita po dito sa verse na, in the house of the wise are stores of choice food and oil, but a foolish man devours all he has. So, kailangan pa rin po natin mag-save. Hindi naman ibig sabihin na hindi natin ang pera talagang parang gastador na tayo. And sinabi yun dito dahil meron practical tips ang Pastor Brian natin for saving money. Number 1, live within, if not below, your means. Sabi ng Pastor Brian, ako daw po nagturo sa kanya na live below your means. Naalala ko nga nung nasa restaurant kami nila Pastor Shem, ganyan. Talagang strict ako nakita nila yun. Sabi ko, hindi na, kumain ka na ng ramen huwag ka na order ka pa ng order. Tapos, ayun, medyo strict ako sa ganyan. Kasi, kumain ka na minsan kasi suga pa tayo na meron na nga tayong ganito, gusto pa natin ganito. Meron ka na nga cellphone, gusto mo pa, iPhone. Diba? Para saan ba talaga yung cellphone? Ano talaga yung basic use niya nung unang, ba't siya ginawa? For communication, diba? Pero gusto pa natin, ganito, ganyan. So, ayun, live within if not below your means. And save before spending. Kasi minsan, nag-spend muna tayo bago mag-save. Ngayon, isa po itong gusto ko lang din i-share is yung pinapractice namin na pagka may money kami agad, yung 70-30-10, nabasa namin sa isang book 70% should go to your savings. If kaya nyo pang taasan nyo, 70% goes to your savings. Kasi you wouldn't know kung kailan magiging tag-ulan. Sabihin, hindi natin alam kung kailan parang nung pumutok yung COVID, di ba? Ang daming nawala ng trabaho, ang daming nawala ng ano. Yung problema,
Yung ibang mga nawalan ng trabaho, may trabaho sila, malaki ang kita nila, pero walang savings. 'Di ba? So dapat mag-ano kayo sa inyong savings, mag-invest kayo. 70% savings, 30% spending. So syempre kailangan nyo sa sarili nyo ng kung ano may mga gastusin nyo. 10%, alam nyo na kung saan. Kayo na magsabi, parang hindi sa akin manggaling. Saan po ang 10%? Sa inyo po nang galing yan. So ayun, 70 savings, 30% spending, 10% tithes. So, ayun po. And again, your financial tendency reveals much of your spirituality. And then ang ating second point is master money, but don't make it your master. Nakalimutan ko pong itanong kanina, pero itatanong ko na rin po ngayon. Kung nag-survey ang Pastor Brian nung isang araw, ako po mag-survey ako ngayon, is money evil? Yes or no? Sino nagsasabing yes? Yan. Sino po ang nagsasabing no? No. Ano po yun, ate? Depende po sa... Yun, totoo. Depende sa paggamit. Isang sabi ng Pastor Brian kanina, kung yung pera gagamitin mo para sampalin yung kapwa, sana ganun ka, may pera ka, pasasampal mo. May kaaway ka, gusto mo lang hampasin ng pera, sana ganun kadali. Pero kung yung may pera ka, tapos gagawin mong pang ganun, masama yun. So, listen to this. First, money is not bad. It's not even evil. Nasa Bible, the love of money. Diba? Sino familiar po sa verse na yon? Kung hindi po kayo familiar, assignment nyo po yan, basahin nyo po mamaya. The love of money is the root of all kinds of evil. So, if you love money more than your friends, more than your family, and if you love money more than your Christian values, then dun siya nagiging masama. Listen to this. What you do with it is what can be evil. Nakuha nyo po? Kung ano ang gagawin nyo sa pera, yun po ang maaaring maging masama. Pero kung gagamitin niyo yung pera upang palaguin ang iglesia ng Lord, hindi maganda po yung yung outcome, 'di ba? Ngayon, what you do with money is what can be evil. And then alam niyo sino pong may alam ng story dito ng mga nagpapatayan over mana? Meron po ba kayong mga alam na ganong storya? Kasi may mga naririnig akong ganong storya di ba? Na talagang, sino po sa mga lolo-lola nyo na alam yung ganon na nag-aaway-away ang pamilya over mana? Di ba? So clearly, kung nag-aaway-away silang pamilya over money, mas mahal nila yung pera kaysa sa relasyon nila. Di ba po? Another thing is, kung mas mahal natin yung pera kaysa sa Christian values natin, na alam nating mali itong gagawin natin, pero dahil gusto natin ng pera, mag-compromise natin yung ating Christian values. Yeah, so, clear naman sa atin that master money, but don't make it your master. Lord pa rin po ang ating pakikinggan. And ang ating verse dyan is, be sure you know the condition of your flocks, give careful attention to your herds, for riches do not endure forever, and crown is not secure for all generations. Alam niyo po, nung narinig ko to kanina, totoo naman ang riches mawawala, 'di ba? Ang crown, I think it represents authority, power. Mawawala din yun Marami tayong kilala, 'di ba, na mga artista na dati sikat na sikat. Sige nga, kilala niyo pa po ba si Nora Honor? Kilala niyo pa po ba? O ang mga mga Daniel Padilla level na lang po ba tayo? Pero I am sure, meron kayong mga naririnig sa mga matatanda na kinukwento na, dati sikat yan, ganyan-ganyan, pero ngayon wala na. Dati mayaman, makakapangyarihan yung pamilya nila, pero ngayon wala na. Kilala niyo po si Jiro? Jiro po ba, baka si Ate Rose kilala. Jiro, yung nasa Magnifico.
Oh, yun. Assignment po natin yan. Yan. Search. Panoorin nyo rin po, Magnifico. Pero sobrang sobrang sikat siya na child star dati, ganyan. And then, one time na lang pumutok sa balita, parang nawala siya sa sarili, nandun sa airport, palakad-lakad. Tapos sinasabi na, oh, di ba ikaw yung artista dati? Sikat ka, di ba mayaman ka? Sabi niya, hindi ako yun. Tapos kung ano sinasabi niya, di ba, kumbaga nawala din yung kanyang kayamanan. Pero, eto, kaya sinabi dito, be sure you know the condition of your flocks. Kasi yung condition nila, especially yung condition ng heart nila, yun po yung maiiwanan natin sa kanila. Di ba? Narinig na po natin yung mga sermon ng legacy. Ang pinakamaiiwan natin sa ating mga mahal sa buhay ay yung relasyon nila sa Lord. Yan. So, mawawala lahat. Riches do not endure forever. Crown is not secure. Pero, if we will pay attention to the condition of ourselves, of our hearts, then yun po yung maaaring mag-last, yung condition natin, yung relationship natin sa Lord. And another verse is, whoever can be trusted, sige po, kayo po ang magbasa. Lahat po ng sabihin ko bang gustong yumaman? Parang pangit no? Lahat po ng gustong magpagamit sa Lord, na bibigyan nila yung pera nila sa Lord. Money doesn't make a person worse. Minsan kasi sinasabi ng iba na nagkapera lang yan, yumabang na. 'Di ba? Pero hindi, matagal na daw siyang mayabang, wala lang ipagyayabang. 'Di ba? Matagal na siyang ganoon. Pero sabi ng iba, nung yumaman, mapagbigay, ganon. Hindi, matagal na siya mapagbigay. Dati lang, hindi mo napapansin yung binibigay niya siguro kasi hindi malaki. Pero matagal na siyang ganon. So money just reveals more of who you are. So kung faithful tayo, kung talaga nakikita ng Lord na tayo ay mapagkakatiwalaan, remember that the sermon nung unang linggo, yung talents, di ba? So, tinitignan ng Lord kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa maliit para mas mabless niya tayo sa malaki. And ito ang money management tips na iniwan ng ating Pastor Brian. Welcome good debts, avoid bad debts. So, isang bad na utang dito, sumasakit na yung ulo ko kasi medyo kabataan to, baka mamaya mangutang na mangutang. Baka mamaya biglang pero hindi, linawin ko dito. Isang hindi magandang utang dito is yung uutang ka para sa isang bagay na hindi naman lalago. For example, mangungutang ka dahil lang gusto mo ng milk tea. Di ba? Mangungutang ka para sa ganun. Parang, di ba, sabi nga ng dati kasi, si Pastor Brian, hindi pa siya ganun ka financially na matalino. So ako yung nagturo sa kanya. Tapos naintindihan niya na yun, gumaling naman. Tapos yung turo niya sa ibang friends niya, minsan kasi huwag kayo kain ng kain kasi lagi kayong nasa restaurant Sabi niya, after nyo naman kumain idudumi nyo din yan. Di ba, wala na. After mo kumain ng masarap, after ilang hours, ma-digest na, wala na, di ba? So, yung magandang utang is example ko na yung mga nag-uutang, car loan, sinabi ng Pastor Brian kanina hindi maganda ang car loan kasi una, ang kotse bumababa ang value, 'di ba? So kung mag-uutang ka para lang mag-upgrade ng kotse, hindi maganda 'yun. Pero kung mag-uutang ka para yung kotse ipanggagrab nyo, ipangnenegosyo nyo, so tingin nyo, good loan 'yon or bad loan? Yun, good loan kung para sa ganon. And give generously but wisely. So hindi naman talaga lahat minsan mabibigyan natin, hindi naman talaga lahat matutulungan natin. Pero lahat ng Kristiyano ay hindi pababayaan ng Lord. 'Di ba? Kasi minsan maraming lalapit sa atin, minsan gusto natin lahat bigyan, pero minsan may mga tao na hindi tayo ang gagamitin ng Lord para tulungan sila. Diba? So talagang kailangan natin lang silang ipag-pray and pagkatiwalaan na hindi lahat mabibigyan natin pero lahat ng Kristiyano ay hindi pababayaan ng Lord. So once again po, your financial tendency
reveals much of your spirituality. And to wrap it off, save money but don't make it your savior. Master money but don't make it your master. Ito testimony part ng Pastor Brian. Hindi, yung mga sino po nandito ng AM, hindi ko magagaya yung pag-iyak-iyak niya, no? Hindi ko, kasi kanina nag-iyak-iyak pa ang Pastor Brian, hindi ko magagaya yung pag-iyak-iyak niya. Pero siguro, my version of the story. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. O kaya ako naging comfortable with tithes, kaya ako okay na sa akin na mag-ano ang asawa ko. Kasi ina-acknowledge ko na Lord ang nagbigay nun. At hindi tao, hindi kahit kaninong galing. Amen? So, before I close, I want to pray for you. Let's all stand up. Father God, we thank you and we acknowledge na kung ano man po ang mga meron kami, oras, talento, pera, ito po ay hindi gaaling sa amin. Ito po ay galing sa inyo. At wala po kaming ibang pinagkakautangan ng loob, kundi kayo po, dahil kayo po ang nagpo-provide sa amin. And I'm praying, Lord, na hindi ko man na-deliver ang message ngayon as much kung gaano kaganda tulad ng pag-deliver ng Pastor Brian, but I am trusting sa power ng inyong salita na ito po ay talagang papasok hindi lang sa isipan, kundi sa puso ng aking brothers and sisters dito. At ito po ay mamumunga sa kanilang magiging everyday life. Maraming salamat, Lord. Wala po kaming ibang gustong pagsilbihan. Hindi po kami magsisilbi sa pera, hindi kami magsisilbi sa sarili namin, maging sa sarili namin, hindi namin Diyos ang sarili namin. Kayo po ang master namin. At kaya sa inyo lang po namin ipinagkakatiwala ang lahat. And we know, Lord, that you are our Savior. Money is not our Savior, Lord. At times na kami po ay nalulungkot, we will always run to you and use our relationship with you and not money. Maraming salamat po, Lord. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po for bearing with me.